Isang bomba lang, lahat ang naipon ninyo, mawawala, malulusaw lahat. Ang inipon nyo, isang bomba lang ang sasakit. Sila si Bobo, nadama ng mga tao yung malasakit niya. At iyon ang isang malaking tulong na nagawa ni Bongo. At totoo naman yun, hindi bola yun. Hindi misrepresentation ang ginawa ni Bongo for the last 6 years na naging senador siya. And for the many years na siya ang naging special assistant ni PRRD from 2016 hanggang 2019. Nagtrabaho talaga si Bongo para sa ating mga kababayan. Kaya happy ako kasi Senator Bongo na gano'n ang dami ng tulong sa akin. So Ma'am Nikki, yung mga nanalo po ng mga kandidato ngayon, binoto po yun sila ng ating mga kababayan dahil naniniwala sila na ito yung makakaahon sa kanila sa kahirapan, sa kagutuman, sa kakulangan sa bahay. I believe so. Kasi yung issue ng West Philippine Sea, South China Sea, mas malawak ang area. Hindi naman tayo, it's not a Philippines versus China issue. Ang daming claimant eh. Hindi naman masama yung maging claimant. Yung Vietnam, andyan din. Yung Brunei, Malaysia, Indonesia, Pilipinas, China, di ba? Kaya maraming kiniklaim dyan sa napakalawak ng South China Sea na yan. Maraming claimants. I recall, yung claim ng Vietnam at China, nung nag-uusap sila dyan sa Paracels Island, mas malaki na buhay ng Vietnam eh. Ang area na nabigay sa Vietnam, dahil sa kanilang pag-uusap, ay mas malaki kesa doon sa kiniklaim ng Vietnam. Ibig sabihin, pagka tayo nakikipag-usap, mas marami tayong mapapala. Naalala ko noon, meron ng pinag-uusapan na parang joint development. Ano ang pwede natin makuha dyan? Yung ba ay sa larangan ng pangingisda, yung ba ay larangan sa langis, o gas, o ano lang ang ating pinag-uusapan dyan. Kung sinimulan natin yan, noon, habang pinag-uusapan yan, itong issue ng kahirapan ngayon, baka hindi na natin pinag-uusapan. Makita nyo lang, ang Indonesia, baka times 20 o times 30 na ang nilago ng ekonomiya ng Indonesia compared to us. E tahimik lang sila. Naririnig ba natin sila? Hindi. Ito lang sila. Ang Malaysia, dati kalaki lang natin eh. E ano nangyari? Times 20, times 30 pa ang kanilang nilago over the years. From let's say 1965, di ba? Mga ganyan panahon, mid-60s, hanggang ngayon. So, nagkatawa ng ibang bansa na umahon dahil meron tayong oras ng kapayapaan dito sa ating region. Tayong ASEAN na tinatawag, diba? Tayo mga nasa Southeast Asia, mga bansa na ito. Ngayon, mas malaki tayo sa Europa. We are much bigger and wealthier and more progressive and more productive than Europe. Today, samantalang, centuries ago, kala nila sila naghahari. But it's not because, sasabi nila, because China grew all of a sudden. Hindi po. Bago po nagkaroon ng kapangyarihan, ang Europa at ang kanluran, yung India at China, yan ang pinakamayaman dito sa buong mundo. Noong dumating yung mga taga-kanluran at sinakop ito sila, pag-alis, yun sila ang namulubi. When you talk of India, for example, you always think of poverty. Pag pinag-uusapan ng India, gutom, disease. Noong panahon yan, leprosy pa. Pag sinabi mong India, yan ang pinakamahirap. But that was after the British left. Before the British arrived, nandyan yung mga rubies, sapphire, nandyan yung mga kayamanan dyan sa India. Bakit natin kilala ngayon ang India na mahirap at bulok at kawawa? Dahil ganyan, iniwan ng British. Hindi pa yan. Dalaliman yung pag-usapan. Bakit nagkaroon ng gulo-gulo dyan sa Middle East? Hindi ba yung United Kingdom, yung England din, ang naging dahilan nitong lahat na to? Pinamimigay nila yung lupa na hindi kanila eh. Binibigay nila sa tatlo, ibang grupo. Sabi na itong Israel, itong Palestine, kung ano, pinamimigay nila, hindi naman kanila yun eh.
isipin na yung gulo ngayon lang. Yung China versus Taiwan, yan mo sila mag-usap. Kaya sila mag-usap. Bakit? Ang binanami sa Taiwan, nasa China pabrika. Ang produkto ng China, Taiwan ang bumibili. Yung mga treasures ng China, nandun sa Taiwan. Bakit nila bumabay yan? Hindi ba tayo parang mag-isip? Bakit gano'n? Samantala, ang customer ng Taiwan ay yung mainland China rin. Diba? Ma'am, last question na lang po. Yung label na pro-China at anti-China, sa tingin niyo po ba, nagagamit na lang siya sa political label and ginagamit as a political attack? Yan po ay talagang yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Politika talaga lahat po. At huwag po tayo magpapatulak at huwag ka lang dito sa usapin na ganito. Bakit? Meron mga interes. At yun ang yayabong. Yung kanilang interes, yun ang gusto nilang pairagin. Hindi tayo. Hindi tayo. We have to look out for ourselves. Because other people creating a lot of trouble for us are only interested in selling arms. Yeah. Selling arms. Yan ang number one negosyo nila. Makikita ninyo, yung sino ba nagtitinda sa atin ng armas? Sasabihin nila, oh, attorney, eto si Nikki, maraming bomba na yan na ibibili at marami na ipon, kailangan bumili ka rin. O, diba? Doblehin mo pa, triplehin mo pa. How will you, as Filipino taxpayers, how will you feel that 350 billion pesos mapupunta sa F-16 jet fighters more overpriced than what Taiwan is paying for the same thing? Akala ko kaibigan tayo. Sabi nga ni Kissinger, di ba? To be an enemy of the United States is dangerous, but to be friends, that will be fatal. Diba? Kasi bakit mo gustong gawin yan sa kaibigan? Bakit mo gustong gawin yan? Malalim pa yan. Wala na tayong oras dyan. Yung sa nangyari sa Ukraine. Bakit mo gustong mangyari yan sa atin? Isang bomba lang, lahat ang naipon ninyo, mawawala, malulusaw lahat. At inipon nyo, isang bomba lang ang sasako. Bakit? Dahil yung mga nagsasalita at yung gumagawa ng patakaran, ay gusto tayo itulak yung sa pink ng digmaan. Ayaw natin yan. Kapayapaan ang gusto natin. Hindi lamang para sa atin, dahil tayo, makawala na tayo dito sa mundo, yung mga anak natin nandiyan pa, ayaw natin na magmukhang Gaza, na gusto natin, magmukhang Ukraine, halos 1 milyon na namamatay sa Ukraine. O, bakit gusto nyo gawin ganyan? Kung kaibigan mo Ukraine, bakit gusto nyo gawin ganyan sa kanila? Diba? So, ito lang po ang akin. Kaya ako halos kung pwede ako makaawa, ay gagawin ko po yan dahil hindi yan po personal. Hindi ito politika. Ang pinag-uusapan dito, hinaharap ng buong sambayanan, buong Pilipinas. No? At tama yung sinasabi ninyo, ito ay politika. Eh, ang politiko, may tanin po yan. Ilang taon lang, after 3 years, after 6 years, out na kayo, diba? So, huwag tayong gagawa ng desisyon na pang 3 years lang, pang 6 years lang, hindi po. Because the future of the Philippines, the destiny of the Philippines, and the Filipino people, goes way beyond our terms of office. Thank you.